House, itong Supreme Court, ano daw, nalabag daw yung 1-year ban rule. Pero mga kaibigan, hindi po nila naintindihan, no? Yung paliwanag po ng Kongreso. Sabi nga po ng isang nagtanong, no? Kalimutan ko yung nagtanong, no? Tinanong po niya, mga kaibigan, ito isang isang sikat din, no, na tao, mga kaibigan, no? Sikat din siya. At ang sabi po niya, mga kaibigan, binasa kaya ng Korte Suprema yung impeachment complaint, no? Laban dito sa Vice Presidente. Binasa kaya ng Korte Suprema yung inilabas na yung paliwanag ng Kongreso patungkol dito sa 1-year rule ban. Kasi bakit tila hindi yata alam ng Supreme Court, bakit tila parang nagkakaroon sila ng misconception dito sa 1-year ban rule na sinasabi nila. Na kung titingnan natin, mga kaibigan, ay wala naman talagang nangyari na paglabag dahil wala namang 1, 2 o 3 impeachment na sinasabi nila na i-dismiss daw pagkatapos gumawa ng pang-apat na impeachment. No such thing, mga kaibigan. Yung sinasabi nila ay hindi po yan naganap. Dahil ang nangyari lang po, merong nag-file ng first impeachment complaint. Pangalawa, may nag-file ng pangalawang impeachment. And then may nag-file ng pangatlo. At yan nga po ay hindi inaksyonan. No? So, dyan lang po siya. Hindi po siya inaksyonan. Hindi po siya, wala pong nag-initiate para ito ay aksyonan. At ang ginawa po ng Kongreso, mga kaibigan, tinapos muna nila yung kanilang legislative work. And then, after nilang tapusin kanilang mga legislative work, ang ginawa nila, mga kaibigan, ay pinagsama nila yung impeachment number 1, number 2, at number 3, at kinonsolidate nila. Kinonsolidate nila yung impeachment number 1, number 2, number 3, at doon kumuha sila ng 7 articles of impeachment na sa tingin nila ay matatag, may laban, at merong matitibay na ebidensya. At yun po ang ginawa nilang pang-apat, no? Yung pinaka-final nila na pinirmahan po ng 1/3, sobra sa 1/3 ng mga kongresista ang pumirma dito. Kaya automatic po yun, impeach po ang Vice President Sara Duterte. Wala po yung yung sinasabi ng Korte Suprema na lumabag kasi hindi naman yung hindi, ang ginawa kasi ng Korte Suprema, parang pinaghiwalay nila, o impeachment number 1 ito, o ito impeachment number 2, o ito impeachment number 3, tapos ito impeachment, yung lahat ng impeachment na yan, 1, 2, 3, o dinismiss nila yan, pagkatapos gumawa sila ng bago impeachment. Hindi po gano'n ang nangyari. Kasi yun po, continuous po yun, no? Ang ginawa lang po ng Kongreso ay pinagsama lang po nila, no? Pumili lang po sila doon sa 1, 2, and 3. Pumili lang sila doon ng mga articles na sa tingin nila ay karapat-dapat na ilagay. At yun nakapag-come up sila sa 7 articles of impeachment. At yun po ay mayroong matitibay na ebidensya. So, doon po sa paliwanag ng Kongreso ay mayroong mga nagsasabi na maaring hindi talaga binasa ng Korte Suprema yung buo, no, na paliwanag ng Kongreso. Dahil na-miss nila yung mga part na kung saan ay pinapaliwanag ng Kongreso na walang mali doon sa kanilang ginawa. At meron silang jurisprudence, mga kaibigan, na pinagbasihan, no, ng kanilang impeachment. Wait, saglit guys, tinan ko lang.
Okay, ito. Saan ba yun? Makita. Okay. Dali. Hindi ko makita guys yung ano. Wait na. Saan ba yun? Okay, so yun nga mga kaibigan, no, meron pong tinatawag na jurisprudence, no, at yun po ang sinunod ng House of the Representative. At yun nga, sabi ko nga sa aking mga live, hindi po yun sinunod ng Supreme Court dahil gumawa po sila ng panibagong rules. At yun nga po yung sinasabi ni Justice Azcuna na dapat kung ang isang ang mga judges sa Supreme Court ay hindi naman nila gawain yung gumawa ng ganyang mga ruling, mga kaibigan, na talagang parang dinefine na gusto talagang kanila ng dinetalyado, no? Detalyado na talaga na parang gumagawa na talaga sila ng batas. So, bilang isang korte, no, Korte Suprema, ang trabaho po nila ay mag-judge sa mga kaso na binabato sa kanila. Hindi po nila trabaho ang gumawa ng mga batas, gumawa ng mga detalyado ng mga rules whatsoever, lalo na kung patungkol ito sa impeachment. Dahil hindi po nila trabaho ang pag-measure kung itong impeachment na ito ay unconstitutional or hindi. Hindi po nila trabaho yan, mga kaibigan. At unang-una sa lahat, ang impeachment po, mga kaibigan, ay hindi legal. No? Hindi ito legal na aspeto, kundi ito ay more on political. At ang purpose po talaga nito ay para i-remove ang isang impeachable official na naaakusahan ng katiwalian. So bakit po mahalaga ang impeachment? Dahil para po ang mga Pilipino, ang mga tao, ay meron po tayong, may laban po tayo. Kapag nakikita po natin na meron po tayong mga impeachable official, mga matataas na official sa gobyerno na nagmamalabis, ay maaari po natin itong i-remove sa katungkulan. At ito po, mga kaibigan, ay gawain ng Kongreso. So, hindi po ito gawain ng Korte Suprema, kundi po ay gawain ng Congress. So, tingnan natin mga kaibigan na. Okay, tingnan natin. So, impeachment, mga kaibigan. Okay. Sino-sino ba itong impeachable official? Bakit sinabi po ni Leila de Lima na pwedeng ipa-impeach itong mga justices ng Korte Suprema? Bakit po tila may nagbabadya ang impeachment sa mga justices na to? Okay, ito po yun, no? Sino-sino nga ba yung mga impeachable official? So, ito po mga kaibigan, ayon sa Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution, ito po yung mga impeachable official. President, the Vice President, members of the Supreme Court. Yan na, malinaw, members of the Supreme Court. Sino-sino ba ang mga members ng Supreme Court? Yung mga justices, yung mga associate justices. Sila po ang members ng Supreme Court at sila po ay pwedeng ipa-impeach. Ano pa? Yung members of the Constitutional Commission, Civil Service Commission, Commission on Audit, and Commission on Elections. Pwede po silang ipa-impeach. Sino pa? Ombudsman. So sila po ang mga impeachable officials. So yan po mga kaibigan na. Okay.
So, ano-ano ba yung mga ground ng impeachment? Number 1, culpable violation of the Constitution. Number 2, treason. Number 3, bribery. Number 4, graft and corruption. Number 5, other high crimes or betrayal of public trust. Sa Constitution, Article 11, Section 2. Yan po mga kaibigan, no? Kaya ito pong mga justices, mga kaibigan, may nagbabadya na po na impeachment sa kanila. At maari po, hindi natin alam na baka mamaya, instead na matuloy ngayon, no, yung impeachment ni VP Sara Duterte, ay yung mga judges ang mas mauna pang mapa-impeach kaysa kay VP Sara Duterte. Dahil mali nga po, nagre-react na po ngayon ang napakaraming mga eksperto ng batas at maging yung mga nag-draft ng 1987 Constitution ay nagre-react na po sila, no? Yan po mga kaibigan. So, eto pa mga guys, no? Just in case mga kaibigan na talagang merong mag-initiate na ipa-impeach itong mga justices na ito, pwedeng-pwede yan mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? One third ng mga kongresista ang pumirma ng impeachment. At ngayon mga kaibigan ngayon, ang bumoto kay Speaker Martin bilang Speaker of the House ay 269. At alam naman po natin mga kaibigan na itong mga kongresista na to ay sumusunod talaga dahil nakikita po strong ang leadership ng ating Speaker Martin. So madali lang po silang mapa-impeach itong mga judges na ito. Napakabilis lang po nilang mapa-impeach sa House of the Representative, no? At natitiyak ko mga kaibigan, hindi ito po pwedeng tanggihan ng Senado, no? Lalong-lalo na kapag nagkaroon ng trial at nakita na dito yung mga ebidensya na meron pong pagkakamali, meron pong flaws itong desisyon na ito ng Korte Suprema. My God, yung mga nagsasabi na nga nito, yung mga nag-draft ng 1987 Constitution, sila na nga mismo yung nagsasabi na kung maaari, anuhin nyo yan, i-reverse nyo yung inyong desisyon kasi hindi yan tama. Merong pagkakamali dyan. Sila naman nagsasabi yung mismo na mga nag-draft ng ating 1987 Constitution. So, ibig sabihin, tama po ang kanilang sinasabi. Dahil sila ang gumawa at ang nagpasa ng 1987 Constitution. No? So, tama po ang kanilang sinasabi. Sabi pa po rito sa article, De Lima earlier questioned the decision calling it ex parte or one-sided because the House was not heard. So ito mga kaibigan magtataka ka hindi man lang po, usually kasi ang ginagawa dapat ng Korte Suprema, yung usual na ginagawa ng Korte Suprema, pinagkukomento muna ang involved, ang House of Representatives. Pero dito po, kay Sara Duterte, hindi po nila pinagkwento itong House of the Representatives, mabilisan na sila ay nagdesisyon. Nakita niyo naman mga kaibigan, nagdeklara si PBBM na mga walang pasok, yung mga offices ng gobyerno, kasama po dyan ang Korte Suprema, mga walang pasok. Tapos may Sunday, tapos ulan ng ulan. How come na nagawa nila yung trabaho nila ng napakabilis? Talagang inihabol nila sa SONA ng Pangulo. At bago lumabas yung announcement na yan, ang dami ng mga nagkalat na mga messages sa social media. Nagagawin nga daw yan ng Korte Suprema at ang ponente daw dyan ay si Leonen para daw bigyan ng mukha na ito ay tama kasi si Leonen na isang dilawan para daw maging okay lang sa mga dilawan. Pagkatapos, involved nga po dyan, pipirma yung 12 justices na appointed ni Rodrigo Duterte.
Kaya mga kaibigan, ang mga tao po talaga sa totoo lang, ang taong bayan po ay nagkakaroon ng hindi magandang pagtingin ngayon sa Korte Suprema na tila nag-iisip ang taong bayan na ano na yan? Ano ba ang ginawa ng Korte Suprema? Bakit tila bias yata ang Korte Suprema? Hindi po may aalis sa taong bayan na yan ang isipin dahil yan po ang nakikita ng taong bayan, no? So mga kaibigan, okay, pagpatuloy natin. Sabi pa dito, still she noted that a reversal is still possible once the House files a motion for